What's up mga kasari? Welcome back again dito sa ating YouTube channel. Alam kong napakatagal bago ulit tayong nakapag-upload. Gawa ng napaka-busy ko talaga mga kasari. At ngayong araw nga na to ay explain natin. Itong nakikita ninyo, home credit card from home credit. Clear ba? Home credit. Home credit from credit card. Ano ba? Credit card from home credit. Yon ang tama. So almost 1 year na atang nasa akin to mga Marie Cakes at napakarami na ng pinagdaanan nitong card na to. And guess what mga kasari, no? Unti-unting lumalago yung ating tindahan. So next time ipapakita ko sa inyo kung ano na yung itsura ng ating mini sari-sari store. Kung noon ay mangilan-ngilan lang yung paninda nating chichirya, candy, biscuit. Pero ngayon mas lumawak na siya, mas dumami na yung mga inventory natin. Nice. Dahil nga dito sa home credit card. So ito usually ginagamit ko pag namimili tayo kay Pure Gold. Dahil nga kay Pure Gold ko nakuha ito. Chika ko lang kasi nung time na yun mga Marie Cakes, meron talagang agent from home credit card na naka-assign dun sa Pure Gold Naik. So after ko mag-check out, lumabas yung resibo ko, then entitled daw ako to apply for a credit card na merong 20,000 pesos credit limit. Imagine niyo yan, napaka-generous ng home credit Oh my God! Wow! So that time, hesitant pa ako na mag-open ng credit card kasi nga meron na tayong credit card na ginagamit from traditional bank, no, kagaya ng BPI and BDO. So sa tingin ko nung time na yun, parang hindi ko naman na kailangan ng credit card ulit. Kasi nga syempre, pag may credit card ka, merong mga annual fee. At yung annual fee din neto mga Marie Cakes ay monthly, no? Monthly siya dinadagdag or tinatap up doon sa magiging SOA mo. So every month, meron akong binabayaran 200 pesos for the membership fee. Parang ganun siya. Unlike sa traditional bank, kapag lagi mong ginagamit or frequent mong ginagamit yung card mo, pwede mong ipa-waive. So dito, hindi ko pa na-try yung 200 pesos na ipa-waive monthly, no? Pero para sa akin naman kasi mga Marie Cakes, maliit na bagay na lang yun. Kasi nga syempre, yung ginagamit ko pamimili ng paninda, galing dito. So kumbaga, hindi ko na pera yung ginagamit ko, yung pinapaikot ko sa tindahan. Dito na galing yun. So mas nale-leverage ko yung cash flow ng pera ko sa pamamagitan ng credit card na to. So every time din na tayo ay mamimili sa Pure Gold, napapansin ko na nagkakaroon ako ng points. Bukod dun sa aling puring na meron tayong points, may points din tayo dito. Parang may mga rebate, parang ganon. Tapos every time na maglo-load tayo through home credit app, sa application nila, sa apps nila doon, pwede kayong magkaroon ng mga points. So may mga points siya kada load ninyo, regular load or yung mga naka-register na. So meron siyang corresponding points. Basta naiipon yung mga points niya, parang 1 point is equivalent to piso, parang ganun. So syempre di ba malaking bagay na din yun. At yung diskarte na ginagawa ko dyan mga Marie Cakes, kapag talagang namimili ako, talagang isahan na lang, no, para isahang bayaran na lang. Pag dumating yung SOA natin, ibabayaran na lang natin siya. So ang tanong, paano ko nga ba binabayaran yung credit card ko sa pamamagitan ng pagtitinda lang? So ginagamit ko tong credit card na to mga Marie Cakes dun sa mga fast moving item lang ng aking tindahan. Huwag nyo itong gagamitin mga Marie Cakes kung yung mga ipamimili nyong items is matagal gumalaw. Dapat yung bilhin ninyo, yung mga fast moving kagaya ng dilata, mga kape, asukal, condiments. So ayun yung mga bilhin ninyo para at least talagang gumagalaw yung inventory ninyo at for sure na mababayaran ninyo on time yung inyong credit card. So ako, usually ginagawa ko talaga sa tindahan ko, nagma-mark up ako ng 15 to 20%. Minsan naman 25% conforme dun sa mga paninda na ititinda ko. So ganun yung ginagawa ko. So every time na matatapos na yung buong araw ng pagtitinda, kukumputin ko na yung total sales. Then, kukuha lang ako ng portion doon which is 15%. Yun na yung pinaka-safe na kinukuha ko. Then, nagsiset aside na ako ng pera pambayad dito sa credit card. Ganun yung ginagawa ko. Para at least, pagdating ng statement of account, yung SOA natin, pagdating ng bill natin, pag nakita natin kung magkano yung ating babayaran, konti na lang yung ating dadagdag. Diba? Hindi na tayo mabibigla na, hala, 13,000, hala, 15,000 yung babayaran natin. So, hindi na tayo mangangarag maghanap ng pambayad sa natin huhugutin, 'di ba? Tapos yung sinasabi ko sa inyong cash flow na natitira ko, yung cash on hand ko, yun naman yung pinamimili ko ng mga itlog, mga soft drinks, mga alak, sigarilyo, yung ibang mga binibili sa palengke. So, yung mga ibang frozen food sa palengke ko na binibili yan. So, ganun ko ginagawa yun. Unlike before, na yung pera ko talaga na hawak, yung cash on hand ko talaga, pinabibili ko ng grocery stocks, inventory, halo-halo, nandun na, sama-sama na siya. Kaya medyo
maliit yung puhunan talaga natin. Kahit kasi sabihin mo na mini grocery lang yan. Sa mahal na bilihin ngayon mga kasari, talagang konti na lang yung mararating ng 1,000 ninyo. Kaya ang ginawa ko, instead na gamitin ko yung mga traditional credit card ko, kasi yun personal expense ko dapat yun, di ba? So kinuha ko na to, ginrab ko na yung opportunity na kunin tong home credit card na to para at least dito na exclusive babayaran o ipamimili, gagamitin para sa business, para sa tindahan. So dati 20,000 yung aking credit limit. Ngayon, 45,000 na yung credit limit natin. Dahil nga frequent natin ginagamit yung credit card na to at on time tayo magbayad, wala tayong palya, wala tayong late payment, talagang bongga. Yun yung reward na nakuha natin dito kay Home Credit. So eventually, siguro by next month or next month, siguro mag-i-increase na naman to. So, much better na gamitin nyo siya ng frequent at the same time, may discipline kayo na gamitin tong credit card na to para kahit papaano, di ba nakikita ng home credit na ginagamit nyo siya sa tama, tapos nagbabayad kayo ng tama, i-increasean nila kayo. So, mas mali-leverage pa natin yung pera, mas pwede pa natin palakihin yung business natin kung nag-iisip tayo, kasi plano ko din eh. Siyempre, sino bang business owner ang ayaw mag-expand, 'di ba? So, someday, magagamit din natin tong credit card na to para makapag-expand din ng business at mas dumami pa yung ating mga paninda. So, for now, ayun lang muna, share ko lang muna yung goodness ng credit card ng Home Credit. At malaking bagay talaga siya para sa mga business owner kagaya ko, sa mga small time lang na nagsisimula pa lang at hindi masyadong kalakihan ang puhunan. So much better na meron tayong sandalan. Basta gamitin nyo lang sa tama yung credit card. Ito yung magandang tool na ginagamit para makapag-leverage kayo, para kahit papaano yung utang ninyo gawin ninyong pangkabuhayan. So again, gamitin nyo lang siya with discipline. So tiyak mag-grow din kayo mga kasari. So hanggang dito na lang muna mga kasari, at na-miss ko lang talaga kayo dahil napansin ko na napakatagal na pala nung huli nating nag-upload. At ayan nga, sa susunod na update natin, explore pa natin yung about dito sa Home Credit. Basta magbigay lang kayo dyan ng question at sasagutin natin yan next time. Bye!